kung isipin nyo, parang delikado, hindi parang, delikado rin pag naparami. Ito lang po yung sinasabi lagi namin ni Rachel. Again, sa ating po mga empowered leaders, sa paminsan-minsan pa, tatawagin ko sa Rachel na hindi doktora, kundi Rachel. Kasi sanay ako nung estudyante ko pa siya sa MCU, we usually call our students by their first name. Okay, so ganito yan, di ba? Rich, isipin mo, no? Kung ganyang karami lagi kinakain mo, delikado. Pero paminsan-minsan naman, at least masatisfy lang yung curiosity. Yun yung sinasabi lagi namin. At hindi marami. Okay? Now, sige, Rich, ipakita na natin. Okay, so, dito ko talaga sinimulan kasi nga po, nung mag-quarantine, ang tao talaga, since nasa bahay, naku, walang ginawa kundi kumain ng kumain. Dok, No? hindi ako kasali dyan, ha? Dok? Mabait po ako ngayon kasi ako po ang speaker nyo. So, pagbibigyan ko po si Rachel, hindi daw po siya mahilig sa ganyan. Okay po? Wala, hindi siya mahilig sa ganyan. Ha? Maniwala kayo, okay? So, ayan. Bigay tayo ng trivia, Rach. Okay. Sabi nga nila, wouldn't you know it? Brain cells come and brain cells go. Utak natin. But fat cells live forever. Yun ang malungkot. Okay? Sana baliktad eh. No? Sana baliktad na lang. Fat cells come and fat cells go. Sana ganun eh. Okay? But brain cells last or live forever. Sana ganun. Kaso hindi eh. Talagang utak natin habang tumatagal yan, pahina ng pahina. Okay? Pero ang taba natin, talagang hindi mawawala yan habang buhay. Habang kumakain ka, mag-form ka ng taba, lalo pag napapasobra ka. At lalo na kung ang mahilig mong kainin yung mga talagang fatty food. Di ba, no? So, sige. Okay, ano bang ibig sabihin natin ito? Ba't ang unang picture natin, lamon? Hindi kain ng tawag din eh. Lamon. Okay? Ganito kasi yan. Pag napasobra po yung mga taba, cholesterol. Okay? Look at this. They will try to embed on the walls of the blood vessels. Ay, direct, may konting feedback tayo ha, para alam mo, nasa likod natin sila direct kasi sila yung taga-polido talaga eh. Okay? Ito po yung mga taba, ito yung mga cholesterol. So, isipin nyo pwede mangyari. Oh. Yan yung word namin na atherosclerosis, the hardening and thickening of the blood vessel wall, together with the platelets, the fibrin deposits, the dead cells. Yan na. Problemang malaki yan. Okay? Sabi nga nung iba, Doc, teka lang, ito ba yung mga red blood cells? Oo. Naharangan ng flow. Ito yung lagi namin sinasabi ni na Rachel, ni na doktora. Every time you think of your body, always think of what will happen to your blood vessels if there will be something that will try to obstruct the flow of the blood. Yun eh. So, Dok, ano nga po ba mga talagang pwede mangyari? Pag yung mga yan yung mga pinapakita natin to, isang katerba na sa katawan mo, sa blood vessel mo. Ito na yan. Okay? Sabi nga, being overweight, number 1, can lead to high blood pressure. And of course, the possible complications like what? Yun yung pinakamalungkot yung nasa ulo. Stroke. It's either you will suffer from hemorrhagic stroke or secondary to clot. Nagkaroon ng obstruction. So, yun to. Sabi nga cerebrovascular accident ang tawag namin dyan sa medicina, the CVA. Now, pwede rin namang magkaroon ng atherosclerosis or the hardening and thickening of the large arteries of the body. Okay? Tapos, sabi po, Doc, anong mangyayari pag nagkaroon ng atherosclerosis tapos nagkaroon pa ng clotting? Ayun na. Atake na sa puso, magkakaroon ka ng heart failure. And isa pang pangit, pag pati yung flow ng dugo, if the flow of the blood is very weak, okay, going to your kidneys will also be damaged. It may suffer from kidney failure or the so-called, yung worst will be end-stage renal disease. So again, sabi nga po natin, so Doc, ibig sabihin talaga, dapat iwasan natin ang sobrang pagtaba. Tama po. Okay, that's why we in Impartition Museum, okay, talagang nag-i-encourage po tayo na talagang dapat talaga mag-lose tayo ng weight. We need to lose weight. Yun lang po masabihin namin sa inyo. We need to lose weight. Why? Because we need to be healthy for our loved ones and for ourselves as well. Kasi isipin mo, no, Rach, nung tayo nasa ospital, I'm sure, lalo na nag-rotate ka as intern, di ba? Dami mo nakita mga stroke patients, 'di ba, sa neuro department, 'di ba, no? Oo, talagang yung experience namin ni Rachel nung sabagay I'm ahead by ilan ba ang agot ko sa'yo? 4, 5 or 7, 6 years. Okay, laki. Huwag na natin pag-usapan, Doc.
Baka malaman ng edad mo, Rachel. Ano? Edad Si ko Rachel mo kasi talaga. 31 pa lang mo si Rachel. Oho. Oo, 31 Yes. pa lang po yan. Okay, pero but again, grabe po, pag nakakita kami ng mga na-stroke, talagang lumingiwi yung mukha, tapos lifetime paralysis yung iba, ang hirap. So please, again, masarap kumain. Pero the effects, the ill effects of eating too much, okay, hindi maganda sa katawan, will not be good for your body. Now, sige Doc, pag-usapan na natin to. Game tayo. Okay? So, handa na po kayo ha. So, ang pinag-uusapan natin, huwag masyadong tumaba. Okay? Eh, Doc, yun nga ang problema. Paano kung mataba ka na? O paano kung talaga malakas kang kumain? Okay. Pakita natin sa inyo. Eto na. Ano bang prefer mo? This lady on the left? Eto, sa lahat to ha. Babae o lalaki, i-type nyo po kung anong prefer nyo ha. Kaliwa or kanan ha. Anong prefer mo? Eto o eto? Yun. Okay ha. So, type tayo para interactive tayo. Okay. Which of these two ladies are you going to prefer? Kung babae, bilang ikaw, or kung lalaki, sa magiging asawa mo. Yung babaeng nasa kaliwa o yung nasa kanan. Yeah. Nakalim ko na Dok ang mananalo dyan. Oo. Parang medyo obvious. No? But again, in some countries kasi, may mga old culture. I'm not going to mention the countries, of course, in due respect. May mga old culture kasi iba that big is beautiful. Okay, pero when I was there, sabi ko nga, I beg to disagree because as your medical consultant, okay, if you're if you're overweight or obese, you're prone to suffer from different kinds of cardiovascular diseases that we have just mentioned earlier. So, at the same time, magastos yan, Rish. Sa pagkain pa lang. Luging-lugi lang, di ba? Yan, sumasagot na sila. Oh. Sabi ni Tubio Efren, no? Right. Okay. Si Federina Racho, right. Oh. pag may nag-left, patayin, no? Kasi di ba? So, and ito yan, sa pinag-aralan po natin sa medisina. Again, I would like to inform each and everyone, okay? Mas mahaba ang lifespan ng mga normal weight individuals compared to those who are obese. Now, Doc, paano ba talaga pumayat? Ito na yan. Yun yung objective natin. Paano ba talaga maging healthy? Mas magandang word siguro, healthy. Okay. First thing first, we have the best product for you to lose weight. We have the Burn Slim product. Yun. Or should I say we have the Burn products. But taking the Burn products will not be enough. Ito, anong kailangan gawin? Ito pa. You need to exercise. And at the same time, okay, you have to go on a diet. Alam niyo po, madami kaming ginagawang exercises eh. Pero lately po, with the vice presidents of the company and some of the training team brothers and sisters, nagsimula po kami nito. Yeah, suit ko po. Yeah. Naku, nakiingit si Doc. Okay, nagsimula po kami mag-cycling. Yan. Ako ang pinaka-amateur sa kanilang lahat. Kasi the last time that I rode my bike was around 30 years ago. Kaya nung kami po nagsama-sama, nakita niyo po yung picture namin sa Facebook, talagang lawit-huwan dila ako. Samantala yung mga kasama ko, parang wala nangyari. Okay, because I was with Sir Arnel Limpin and Sir Georgian Gonzalez. Of course, with my best friend, Adrian Rosario. And ako, batak na batak pala tong si Elmo Bayer. Talagang kala mo, hinahabol no? Nagbabay kami, bigla kami nalalagpasan. Yung forma ni Elmo talagang gumagano no? Baka sir, praktisado, minsan from Batangas to Ortigas nagbabike. Kaya hindi pala ni Elmo, no? Malupit kaya pala naubos ang buhok pag tinatamaan ng hangin. Talagang hindi, biro lang. Kumpare ko no? Pero, sabi nga po, ganun pala. Okay? For you to lose weight, dapat mag-exercise ka ng 30 minutes or more to break down the fats and the sugar at the same time. At yan, ako pinakita na, ang galing ni Derek. Nag-grab yung picture namin, okay? Nag-grab, yan yun. Kita mo naman, ako po yung nasa pinakagitna sa pinakadulong-dulo. And ang saya po, ang saya. It's a nice feeling kasi naramdaman kong talagang nahirapan ako. Ganun kasi yun, if you like to achieve something, dapat talaga paghirapan mo. Okay? Kaya si Rachel, malapit na namin makasama yan. Okay?
Maya-maya pa si Rachel, ang katawan katulad ng nasa kanan. Dalawa ka Lalo ni Direk. Lalo Kasama may dyan. si Ian Manguera niyan pag nagkataon, no? So, ngayon, eto po. So, pag-usapan natin, Rachel, ha? So, diet, exercise, okay? Now, Doc, let's continue. Ito na. Ito na yung kailangan natin. Burn. Body under right nutrition. Yun. Okay, ha? And of course, alam niyo naman po ang ating mga may-ari. Doc Ed, pag nag-isip, ibang klase talaga. Okay? Dr. Connie, Sir Jan Aspirin, when they look for products, talagang pinipili nila the best products. Okay? And even of course our boss up there in heaven, Sir Francis Miguel. So yung burn program na ginawa ng ating board of directors, may iba't ibang aspeto yan. Okay? Sabi nga eat moderately, take the burn products, replace your meal with a burn meal replacement shake. Yung heaviest meal, replace your heaviest meal with a burn meal replacement shake. Push or exercise regularly. Kami push talaga pag sa bisikleta, talagang tindi. Push-ups, ginagawa ko rin yan. And repeat the process again and again until you get your ideal body weight. Yun po yun. Hindi yung nag-exercise ka ngayon tapos na. Hindi ganon. Yesterday, I went to the sa isang department store then I bought some things na kailangan pa sa pagbibisikleta kasi siseryosohin na namin, Rachel, talagang gagawin namin regularly. Oo. Okay. Weekends namin gagawin. Isang araw kasama na ako dyan. Oo. So, Doc, ito po yung 4 na produkto natin. Yes. Okay. Yun muna yung pag-uusapan natin ngayon. But again, inold ko po, yung exercise is very essential. It's not enough for you to take the products of the company, but exercise and diet is very, very essential for you to achieve your ideal body weight. Now, game na tayo. Game na tayo, ha? Game na po. Game. Ito na po. Pag-usapan natin. Burn Slim. Okay? If you're gonna ask me, this is one product na talagang napakarami po niyang functions. Okay? And majority, let me repeat my words para hindi po tayo magkamali. Hindi kasing ibang sinasabi, yung Burn Slim inilagay din sa ibang produkto. Mali. Okay? Majority of the components of Burn Slim were added, okay, to the Mati Iced Tea, Live and Coffee Burn, and Burn Meal Replacement Shake. Majority po. Okay, especially yung Garcinia Cambodia, yung catechin coming from green tea leaf extract powder, and of course yung L-carnitine na talaga namang Rachel, nung nasa medicine at nursing pa, nung professor ako, na-encounter ko yan. And sabi ko nga, sana ang kumpanya, kasi nag-join ako sa company 2008. I was hoping and praying then that sana yung kumpanya magkaroon ng produkto na merong carnitine. And this product came. Okay, sabi ko, ito na, iniintay talaga natin para talagang mag-lose tayo ng weight. Tapos, ito na, Doc. Pag-usapan na natin para maganda usapan talaga, no? Game na po. Now, okay. Siyempre, ang gumawa nito is a multi-billion US dollar company. Kilala ng mga health enthusiasts, yung Weider. Okay? Alam nila, pag galing sa Weider, world class. World class. Okay? Tapos meron po siyang good manufacturing practice. Okay? So, aprobado po ito. Halal for the Muslim brothers and sisters. So, Doc, diretso na natin ang usapan. Okay, game. Ito na po. First and foremost, para interactive tayo, pakitype po dyan, Burn Slim. Okay, so my dear leaders, i-type nyo po Burn Slim. Okay? So, explain ko po sa inyo yung Burn Slim. Explain namin ni Doktora. Ang Burn Slim, meron siyang HCA. That is the hydroxycitric acid. Hydroxycitric acid. Okay? Anong function nun? Ini-inhibit niya yung katawan to store fats. So, ibig sabihin, pag hindi mo may store yung taba sa katawan mo, you're just gonna pass out the fats through your stool. So, Doc, sa lengguaheng Pinoy, ipupupo mo lang yung taba. Yun na yun. Hindi mo kasi store. So, what your body will be doing is for you to what? Eliminate those fats through your feces when you defecate. Yun ang magandang usapan, Rach, di ba? So, kahit sabing kumain, eto yan, Rach, baka may misinterpret nila tayo. Baka sabihin, Doc, pwede naman palang lumamo ng taba. Hindi rin ho. Okay.
Hindi pa rin, ho. Ang sinasabi Nabusog namin din, ni no? Rachel, tutulong ito para hindi mo ma-absorb yung taba. Yun. Ipupupo mo lang. That's good, number one. So, doon pa lang, advantage ka na. Pwede kang pumayat, Doc. Pwede. Hindi na kailangan pagdebatihan. No more argument, sabi nga po. Pangalawa rin. Yan. Katulad na rin sinasabi ko, you need to exercise. Ito, inuulit ko lagi. Okay? Because during the time of the quarantine, ang ginawa ko push-ups. Pag kami ni Adrian nasa Nigeria, push-ups, tapos siya mahilig talaga tumakbo. Ako naman, meron kaming resistance bond. Nasa kwarto lang ako, exercise na ako noon. And you need to exercise for 30 minutes or more to break down the fats and the sugar at the same time. Ang ginagawa ng Garcinia Cambodia, tinutulungan pa niya na talagang sunugin yung taba during a prolonged exercise. Ang ganda. So, inuulit ko po my dear empowered leaders, wag mo sabihin sa kakaibigan mo, inumin mo lang to, papayat ka na. Kalokohan ho yun. It's a big joke. This product is wonderful. But if you would like to have the best result possible in losing weight, samahan mo na ng exercise, may pangatlo pang dyan. May pangatlo pang component dyan, Rachel. Ano yun? Ito palang HCA na to ng Garcinia, pampababa ng appetite. It will reduce your appetite. Sabi naman, Dok, talaga po. Ito ang hindi nila alam. Sabi nga, Dok, paano? Ito palang Garcinia Cambodia, HCA, will stimulate the brain to produce serotonin. And alam na mga empowered leaders yan. Dok, di ba serotonin, ang lagi mong ini-explain, it's a feel-good hormone, pampasaya? Yes! Tama po yung pampasaya. Pero ito pong pakinggan nyo mabuti. Hindi lang pampasaya ho yan. Okay? Ang ginagawa ng serotonin, pampawala pala ng appetite. Grabe, no? Masaya ka na, wala ka pang appetite. So, Dok, kaya pala naging successful. Eto yan, Rachel. Just like what I always advocate. Okay? Yung iba kasi, ang gusto nila, ang paglulus ng weight, mabilisan. Huwag pong ganon. Yes. Yung pinapahirapan mo kayo sa sarili mo, kalokohan o yun, hindi ka nakakain, kalokohan yun. Ang sinasabi namin, you need to choose the type of food that you're gonna eat. Hindi yung, si Rachel pares naman po kaming nagmedisina at naging doktor po, ito lang sabihin namin sa inyo, during our college years in medicine. Okay? Talagang ini-explain po sa aming mabuti ng aming mga profesor. Okay? Na ang tamang diet, hindi yung hindi ka kakain. Mali ho yun. Kasi pag nag-skip ka ng meal, pwede ka mag-gastritis, dyspepsia, hyperacidity, ulcerations. Mali yun. Maling style. At pag nag-skip ka ng meal kasi, yung iba lalong lumalakas ang kain. Okay? Kasi nga, hindi ka nag-breakfast, pagdating ng lunch, lamon ang gagawin mo. So, anong tamang style? Small, frequent feedings. I-type nyo po. Type nyo po Small, frequent feedings. Yan. Type nyo po Small, frequent feedings. Yon. Mga 4 to 5 times a day. Pero, ayan pwede ka naman maggulay Pwede ka naman magsaging na saba. Tama? Pwede ka naman magkamote, nilagang kamote. Ang dami pwedeng kainin. Okay? Iwasan mo yung sobrang calories. Yun. Okay? Pwede kang mag-corn. Okay? Pwede kang mag-lettuce. Ang dami Pwede kang magpipino. Yan. Okay? Okra. Ang daming healthy foods dyan. So, Doc, nakuha na po namin. So, ito pala yung Garcinia Cambodia pala yan, Rachel. Diyan pala. Ang ganda na kagad. Kota ka na. So, kung sisimpleng yung lingwahe po dito, it will break down the fats inside your body. Yan. Yan ang Garcinia Cambodia, HCA, will break down the fats inside your body. Okay. Diretso natin yan. Rachel, very active sila. Small, frequent feeding. Small, frequent. Ang galing. Yes, napakadami na pong nagsumagot. Oo. Pangalawa. I-type nyo ngayon. Catechin. Yan. Doon naman tayo, I-type nyo po ngayon, catechin. Okay, Doc. Catechin. Familiar to, Rachel. Napaka-familiar. Yes. If you're going to remember the product C24/7, di ba? Yung complete, dinagdagan ng 4 longevity polyphenol ang Rush Life at may 5 anti-aging. Tama? And one of the anti-aging components of which is catechin. Yun. So, sabi na to, hindi ba ang catechin
Galing yan sa pamilya ng polyphenols. Yes. Kaya nga may antibacterial properties. Maganda po para maiwasan ang mga heart diseases. Anti-cancer po ito. Anti-acid pa, pamparegulate ng blood sugar, anti-allergy. Ang dami! Pero ang topic natin ngayon, Raish, losing weight. Yan. Yes. Diba, no? I-remind natin kayo, ha? Ayan, nagtatype sila. Katikin. Let me try Yes, to very remind good. you. Yung kanina po, yung Garcinia Cambogia, ang function niya, break down the fats inside your body. Ito namang katikin, break down the fats inside your liver. So, pati yung taba sa liver, pinapabilis po ang metabolism, kino-consume ka agad para hindi ka magkaroon ng fatty liver. That's good. Okay? Wow. Dalawa na. Ang ganda parehas. Taba ng katawan, taba ng liver. Ito pa. Dagdagan natin. The conjugated, let me remove my glasses first. The conjugated linoleic acid. Ito pa yung mga medyo hindi na po natin binabanggit sa usual presentations natin kasi baka sumobrang haba, di ba? Pero ngayon hihimay-himay natin para ma-appreciate nyo. Ang word natin, ma-appreciate nyo kung gaano po kaganda ang ating pong produkto. Yan, Rish, almost na tayo. 600 plus na tayo. Ayan, Yes. dami na. Invite pa. Nagsisimula pa lang tayo. Okay, we're just starting. So invite your uplines, your downlines, your partners, all of the members part of this community, invite nyo na po para talagang matutunan nila ng gusto ang ating burn products. Next. Anong function ito? Yan, no? Reduces food intake. Appetite suppressant ulit. So, maliwanag po mga kapatid, for you to lose weight talagang dapat talaga babawasan mo ang kain ng calories. Kaya, pero dapat sunugin mo rin yung taba. So, parang kanina rin, ganun din, di ba? Increases fat burning. Then stimulates the breakdown of fats and inhibits production of fats. Tingnan niyo po yung drawing, yung binigay kong picture dyan. Okay, syempre po from the internet, yung fat cells nag-exercise. Yeah. Wow. Pero kanina nagkukwento kami ni Rachel, nadula siya eh. Meron pala siyang bisikleta. Hindi nga lang tumatakbo. Stationary bike na meron siya, no? So, Stationary bike lang, Doc. but that will also Para be ayoko good. maarawan eh. Ayoko maarawan. Naku, sensitive pala itong si Rachel, ano? Ako mukhang araw na. Okay, now, inhibits the production of fats. Ang ganda nito. So, Doc, laman din ng burn yan. Laman din ng burn slim yan. Okay, ito pa. Para masayang-masaya lahat. May white bean extract. Ano po yun? They will produce substances that interferes with the enzyme called as the amylase. Doc, amylase! Kompletuhin ko muna to. Yung amylase na yan, importante yan to break down carbohydrates para malimit mo yung carbohydrate absorption. So, Doc, ibig sabihin, hinaharangan nila yung salivary amylase para yung starch, hindi mo siya ma-convert to become glucose para mabawasan po yung absorption ng taba. Ipupupo mo lang ngayon pa nagkataon. Yun pala. Sabi kasi dito, no, nakita ko to sa Biology of Digestion and Nutrition, sabi ganun po, sa bibig nagsisimula ang pagdadigest ng carbohydrates. Okay? And that's what you call the salivary amylase ratio. I-recall natin yung ating biochemistry, no? Yes. So, yan ngayon yung digestion ng starch yung sinasabi ko kanina. That will be converting a polysaccharide carbohydrate like starch to a disaccharide. So, pag na-prevent mo yon, ano mangyayari doon sa starch? Pupupo mo. You're just going to defecate the excess, okay, or the so-called starch. Pag nabawasan mo, na-inhibit mo yung salivary amylase. Again, that will be good. Meron pala tayo nun, white bean extract. Ito pa. Seaweed calcium powder. It will try to increase, okay, or cause to excrete more fats in the stool. Pampapupulit. Ito pang maganda, Rach. Maglalabas ka ng insulin. So, anong ginagawa ng insulin? Oh? Try to recall insulin, ha? Try to recall insulin. Ang ginagawa ng insulin, okay, yung mga sugar, hinahatak niya, papasok ng cells para gawin ka agad energy sa loob ng mitochondria. Kasi pag hindi mo siya pinapasok, baka mag-form palalo ng tabayan. Okay? Baka mag-form palalo ng taba. Malaking problema lalo yon. Tapos, it increases your satiety. So, ang feeling mo, busog ka na. Doc, satisfied na ako. Yun ho yun. Okay? Kaya, ang mangyayari,
since busog na busog ka na, full na yung pakiramdam ng stomach mo, ano mangyayari? Iisipin ng sigmura mo, ay busog na ako. Iiwasan mo na ngayon yung sobrang kain. Yun ang kagandahan po ng calcium powder. Seaweed calcium powder. That is also part of the Burn Slim product. Kaya pala, sabi nila, Doc, ganun pala kaganda yan. Sobra. Sobra po. If you're looking for a wonderful product of the company, gusto mo yung mabilisan lang, iniinom lang ng ganon, ito na yan. Burn Slim. Okay, and again, let me try to mention to you carnitine. Okay, anong ginagawa po nito? Ini-escort. Okay? Ini-escort niya yung long-chain fatty acids from our cells, mitochondria, para maging energy po sila. So, yung taba, okay, sa loob ng cells natin, hahatakin niya, okay, papasok ng mitochondria to be converted to become energy once they enter the Krebs cycle. Wow. Hindi pa tapos yung Reish. Hindi lang pala ito. Ang ginagawa pala ng carnitine, hahatakin naman niya yung mga toxins. Papalabas ng cell in order to preserve the function of the cell. Ang galing naman ito. So, people, saan ka pa? Sabi ko nga pa sa inyo, if you're looking for a product that is healthy for your body, that can make you lose weight, then that is the Burn Slim product of our company. Yun. Ngayon, hindi lang yun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, si Dr. Cabantog pa nag-isip kompleto lagi. Yes. Hindi pwedeng bitin. Okay? Ayaw ni boss ng ganun. Okay? Ang gusto lagi ni boss, okay, talagang dapat kompleto. And iba talaga mag-isip tong ating mga board of directors, Dr. Cabantog, Sir Jan, Sir Francis, Dr. Connie. Nako, dinagdagan pa ng burn shake. Ito na. Yes. Reish, I'm sure na inom mo na to. Okay? Yes, Doc. Naku po. Isang sachet sa isang baso po, ha? Isang sachet ininit sa isang baso. Tapos, masarap to, Doc, kasi ano to, cookies and cream ang flavor po ng ating burn meal replacement shake. Kaya, naku, talaga naman pong masasarapan po kayo dito. Sinabi na ni Rachel, pag nagsabi yan na masarap, talagang masarap. Okay? Oo. Parang yan, ha? Hindi, masarap talaga. Pero pakinggan yung sinabi ni Doktora kanina, sinishake mabuti. Kasi pag hindi mo shinake yan, magsisettle down sa ilalim yung kanyang components, hindi ganun magiging ganun kasarap. Hindi mo malalasanas yung cookies and cream. But if you will shake it properly and dissolve the components properly, talagang pag ininom mo yan, talagang ramdam na ramdam mo yung lasa ng cookies and cream. Wow! Now, ano na, Doc? Ano to? Meal replacement shake ang tawag dyan. Which means, yung heaviest meal mo sa isang araw, tatanggalin mo na yun. Ito, papalit mo. Para walang confusion, breakfast. Tinanggal mo yung breakfast. Yung meal mo, kuwari sinangag sa umaga, tapos may ham, may what do you call this one? May egg. Kasi yun yung usual, di ba? Na breakfast natin, Reish. Tanggalin mo yun. Ipalit mo to ngayon. Yan. Dok, pag-usapan natin ha. Low calorie, 111 lang to. Yes. Walang saturated trans fat? Wala po. Okay, ang meron dito madami, proteins, amino acids. Naku, Dok, hindi ba yung proteins? Muscle, hemoglobin, enzymes, tapos immunoglobulin sa bodies? Yon. Ang sarap ng lasa. Ngayon, ito na po. Tandaan nyo ha, anong laman niya? HCA, yan yung Garcinia cambogia. Hydroxycitric acid. L-carnitine, binanggit ko na rin kanina. At, nako, Reish, dagdagan natin ng aloe vera gel. Aloe vera gel. Doc, di ba yung aloe vera, di ba pang palago ng buhok yan? Okay. Yung talagang aloe vera na itututok mo sa ulo ha. Pero pag dito naman, hindi naman. Okay, no? Pero tama ka rin doon, Reish. Pero yun ang thinking ng iba. Kasi kami, ang dami ng aloe vera no? Talagang napapaligyan kami ng aloe vera sa bakura namin. Pero again, hindi lang pala sa buhok to. Okay? Gano'n ba kaganda ang aloe vera? When I found out about aloe vera, sabi ko, napakaganda pala nitong inumin. Okay? Okay, ito na yan. First, healthy digestion. Ito pala ng ating aloe vera, nagre-regulate ng ating digestive system. Okay? So, 1 serving lang po, pwede na po yan. Ang ginagawa niya, ang word ito, cleaning out your digestive system. Grabe! Okay? And anong ginagawa? Yung full potential to absorb yung mga nutrients na kinakain natin, yun ang ginagawa ng aloe vera. Yung hindi kailangan, ipupupo mo.
Pero yung essential nutrients, i-absorb mo. Ganyan kaganda ang aloe vera. Okay? Rachel, napakapalakpak talaga yung ating mga empowered leaders. Sige, Oo nga i-type po niyo po dyan. I-type niyo po dyan para maganda. Burn meal replacement shake. Rachel, ulitin mo para sa kanila. Yes, you just have to type on our comment section, burn, meal, replacement. Para po kasi matandaan po natin, no? Kung ano po yung mga dinidiscuss ng product at para matatak sa ating isipan, no? So, hindi lang madidinig, kailangan po sinusulat din po natin. So, para mas maganda ang retention sa ating mga brain cells, no? So, again nga po, nako, i-type po natin, burn, meal, replacement shake. Nako, sino kaya unang magta-type? Okay, so ganito yan. So again healthy digestion. Okay? Tapos, ito pa. Dito ako nabigla ng gusto, immune support pala to. Madami pala siyang bit-bit na antioxidants. Okay? So, bakit? Para malabanan po natin yung mga iba't ibang klase ng sakit. And it will lower our chances of contracting an illness. Hindi ka lang pumapayat. Ito ang maganda sa produkto natin Hindi ka lang papayat, but our products will help you become healthy. Yun. Kasi useless sa papayat ka lang, tapos hinang-hina ka. May mga ganong klase ng pampapayat before, di ba? Yung pupo ka ng pupo, anak ko. Hindi enough yun. That will not be enough. Nagpupupo ka na nagpupupo ng taba? No. Yung para kang hinahabol ng banyo, may mga alam akong ganung produkto dati, no? Pag ininom mo, mararamdaman mo na lang, parang, eto na kagad, parang pupupo ka na kagad. That's wrong. Okay? Eto, you will also become healthy. Palalakasin ang immune system. At maraming laman na vitamins and minerals po ang aloe vera. Kita nyo naman po, nakasulat po dyan. And all of these vitamins and minerals are essential. Why? Para maging healthy po tayo. Okay? So, Doc, antindi pala ng produktong ito. Now, para mas maging effective yan, Rach, baka kasi sabihin nila, Doc, tama na yung burn meal replacement shake. Baka nga lang umangal kayo, sabihin nyo, bitin. Okay? So, ang recommendation ko po dito, para maging effective po, sabayan mo na rin po ng mansanas. Kung hindi mo mansanas, saging na saba. Kung hindi man po, baka meron kayong carrots, okay, vegetables or fruits, okay, na mababa ang calories, isabay mo. Now, why? Okay, para ma-enlighten natin sila, Rachel. Ang ating pong burn meal replacement shake, ang calories niya 111 lang. Ang isang medium size na mansanas is around 90 calories. So if you're gonna combine the calories, it will only be around 201. O para walang butal, 200. A regular meal is around 700 calories. That's according to what we have studied in medicine. So if you're going to remove your breakfast, which is around 700 calories, and replace it with 200 calories of burn meal replacement shake plus an apple, then the net loss, okay, of calories will be around 500 calories. Wow. So, yeah, sabi nga po ng mga experts, if you're gonna remove 500 calories every day, ito lagi ko sinasabi talaga, lagi na lang. If you're going to remove 500 calories every day, you're bound to lose 1 pound per week, 4 pounds in 1 month, and 48 pounds in 1 year. Yun. So, siniseryoso yan. Talagang kailangan mo seryoso yun. Hindi pa tapos yun, Rach. Dugtungan na natin ng isa pa. Weight regulation. So, Doc, aloe vera pa rin to? Tama po. It will help you lose more weight easily. Remember, why? Kasi marami siyang fibers na bitbit. Kung marami siyang fibers, pampaklens din ito. Hahatakin niya mga mikrobyo, mga toxins, papalabas ng katawan mo. Hindi lang yung pati yung taba, inahatak na rin niya, papalabas ng katawan. At the same time, busog ka. Kasi nga marami siyang fibers. That's why we can be able to regulate our weight. Ang galing. Okay, so, pangalawang produkto na po yun That will be our second product. Pangatlo, ito na. Nako. Ito yung naging favorite ko ngayon, Rish, aside from the sugar-free. And again, the simple question is, Doc, favorite ko din yan. Nako, yeah. Doc, nakikita mo ba to? Nako, napakadami kong box na ganito. Nako, matindi to. Bakit po? So, para malaman niyo po, lalo na kung ang edad niyo, mga 30 years old pa pataas, tapos medyo mataba ka, ito na po para sa'yo. Okay, why? It is also a herbal coffee drink because it also contains the components of complete. That's number 1.
Second, it is also alkaline base, safe for your stomach. Number 3, it is also a world-class coffee with coffee Arabica. Kita nyo naman po yung picture dyan, that's coffee Arabica. And yung ibang components ng Burn Slim, isinama dito. Okay, sige. Ipakita natin para maganda usapan. This is it. First and foremost, ang Live and Burn, okay, ang taas ng Carnipure nito, 150 mg. Sabi ng doc, Carnipure, isulit niyo po. Live and Burn, Carnipure. Yan, nailagay niyo po dyan, ha? Live and Burn, Carnipure. Okay, game. Ito na. If you're looking for a carnitine with the highest and purest form, ito na po yan. Okay, laman na po yan ng Live and Coffee Burn. Okay, trademark po yan ng Lonza Limited Switzerland. Grabe, no? Doon pa binitbit yan. Okay? So, Doc, yan yung pinakamalapit na klase ng carnitine. Yes. Okay? Again, in-explain na po namin kanina. Pero sige, ulitin natin ng Carnipure, okay? Kasi ito, hindi ko binanggit kanina itong definition nito eh. Carnitine came from the root word carnis, which is also the root word of carnivore. Okay? So, sabi nga po natin, di ba, pag sinabing carnivorous ka, mahilig ka sa karne. Di ba, no? Oo, sa karne. Oh. Ito pa yan eh. Ang ating pong liver at kidneys, gumagawa po ng carnitine coming from 2 amino acids, lysine and methionine. And sana yung story ang mga yan. Skeletal muscle, the brain, the heart. Naku, ito rin siyang matindi. Pati pala ang sperm, nag-i-store din ng carnitine. Wow. Okay? Kaya pala kung papanoorin nyo pa sa YouTube, mag-YouTube po kayo, walang biro. At pag nakita nyo po kung gaano kabilis kumilos sa mga sperm, mabibigla kayo. Oo, kaya pala mga sperm, mga slim, ano? Kasi Meron pala carnivore. May carnitine. Now, eto na po ha. Pinakita ko na kanina to. I've already shown this picture ng carnitine po. Nahatak po yung fatty acid. Papasok po ng cell, mag-form ng energy. Tapos yung toxin, inilalabas niya. Para yung cells natin, very healthy rin. We're done with carnitine. Curcumin na Cambodia, pinag-usapan na rin kanina, di ba? May appetite suppressant. At the same time, susunugin po ang taba sa loob ng ating katawan. Catechin, pinag-usapan na rin. Sinusunog ang taba sa loob ng liver. And, eto na. Okay. May satiril saffron. Rachel, sandali lang. Hinaan ko lang yung aircon, nakatutok sa ulo ko. Sandali lang po. Oh, sige po. Okay, nako, nakita niyo naman kung gaano kaganda yung mga products natin. So, nako, kung talagang nakikinig ka, nako, pakitype mo nga yung product na dinidiscuss natin ngayon, Live and Burn Coffee, no? So, pakitype nga po, Live and Burn Coffee. So, alam niyo naman po, no, diniscuss po kanina, no? So, yung mga products natin, maganda, yung mga ingredients dun sa ating ibang burn products, meron din po itong ating Burn, Live and Burn Coffee po. Yan, thank you, Rach. Ito na, Doc. Satiril saffron extract, 90 milligrams. 90 milligrams, okay? So again, nire-regulate po niya ating satiety. Now, pag 100% pala, pag uminom ka ng satiril saffron, 100% reduction in the desire to snack. So, Doc, mawala ka ng gana kumain. Oo. Ng snacks? Oo. 50% fewer instances of eating between meals. So, ayaw mo na ng mga in-between meals. Pero again, inulit ko po, mamimili lang naman kayo ng mga meals na mababang calories. Less hunger. Pero, ang bilis ng weight loss. Okay? Hindi naman gano'n kabilis, pero moderate. Eksakto. Pero energetic ka at better mood. Yun eh. Inulit ko po. Maling-mali. Kaya ako minsan nakakita ko yung mga naglo-lose ng weight ratio. Mga mukhang bangkay na. Yung hindi na makapilos. Okay? Why? Kasi nga, hindi ko makain. Ay, naku. No way. Mali. Tama ka doon. Mali yon. Why? Kasi nga, ang kailangan mo, small frequent feedings for you to become successful. Kasi dapat nag-i-enjoy ka. Let me repeat these words. For you to lose weight and become successful, you need to enjoy losing weight. Yun ho yun. Maliwanag po tayo dun, ha? You need to enjoy losing weight. Next. Doc, eto na. Ay, alam natin to. Opo. Stevia is a sugar-free na dinagdag po sa ating pong Live and sugar-free. So, kaya ang calories nito, napakababa, Rish.
27, tama? Yes, Doc. Grabe. Sa lahat ng kape natin, ito ang pinakamababang calories. It's all natural herbal sweetener, 300 times the sweetness of sugar, hindi asukal, pero sobrang tamis, generally recognized as safe ng US FDA, ang panormalize ng blood pressure, ng blood sugar, sa mga diabetic safe po ito, may antibacterial na, pampatibay ng buto because of calcium production, with a great level of antioxidants, anti-cancer properties. Grabe naman! Solid! Ito pa po, hindi pa tapos yun. Why? Because we have the caffeine anhydrous. Tok! Ano yan? Okay? 0.5 lang ang water nito. So sabi nga po, Doc, anong reason ito? It is more potent because they will try. Okay? The body will absorb it more easily. So pag na-absorb mo yung caffeine anhydrous, bit-bit niya lahat, di ba? Yung yung carnitine, yung catechin, yung Garcinia cambogia. So pag binitbit din niya, papasok ng katawan mo yan, pati lalo na cell, they will break down the fats para gawing energy kaagad. Yun. So, ganun katindi po yung kape natin na nagkakape ka na, healthy ka na, nag-i-enjoy ka na, you're losing weight pa. Ayun. Okay, ha? Isa pa. So, that's Live and Coffee Burn. And finally, Doc, iced tea. Iced tea? Ang mga Pinoy ang hilig sa iced tea. Yes. Ingat mga iced tea binibili niya. Okay, kasi marami iba't ibang studies na ang iced tea daw, sabi po ng iba, mas acidic pa daw kumpara sa soft drinks. But again, those are studies done, okay, by other researchers, okay? Pero yun ang claim nila. That's the claim. Kaya ayoko rin banggitin yung klase ng iced tea pati yung pangalan ng soft drinks kasi it will be a little bit unethical. But you can Google that in the internet. According to some studies, mas acidic pa daw ang iced tea. Yung mga nasa market kumpara sa soft drinks. Now, Doc, teka lang. Pero, healthy ba yan? Kung isipin mo talaga healthy. Okay? Lalo na yung mga green tea, healthy. It's rich in vitamins and minerals and antioxidants. Doon pa lang alam mo na maganda eh. Tapos, prevents cavities pa. So, pati ngipin mo, titibay din. Tama tayo doon, di ba? Now, Doc, sige. Ang maganda eh. Ano ba yan? Ito na. The Mate Iced Tea. Okay. The fourth product ng Burn. Ngayon, Raish, pakita natin sa kanila. I'll be fast with this. Tingnan niyo mabuti po May Saterial, may Stevia, may Carnipure. Napag-usapan na yan kanina, di ba? Yes, Doc. Kasama rin po yan sa ating mga produkto. Ngayon, pag-usapan natin iba. Ito na. Ang ating palang Mate Iced Tea, may microcrystalline cellulose. And sabi nga po, cellulose, Doc, di ba? Yan yung mga healthy carbohydrates. Tama po. Okay? Yan yung mga galing po sa mga wood pulp. And ang function nito, fat substitute, emulsifier, extender, bulking agent. So, kung gusto mo maging successful ang poops mo, yung talagang when you move your bowel, talagang bulky, ito na po. Isama mo na ang Mate Iced Tea. So, maganda po ito. At the same time, samahan mo pa ng Burn Meal Replacement Shake, pampaganda ng poops, samahan mo na rin ng Colidus, pwede. Yun. Okay What else? May Fibrulin. Again, it's a soluble fiber. Again, pag sinabing fiber, maganda po yan sa digestive system. Anong pinaka-function po nito? Provides the energy source for the beneficial bacteria living in the gut. Like what? Yung Lactobacillus urotastrex. Yan, Yun yung mga healthy bacteria natin na nilalabanan pa yung mga bad bacteria. So, Doc, hindi nang pala panglaban ng mikrobyo to. Relief of constipation din. Tama, no? So, and easier solution for less sugar and less fats. Na ang lasa, ang sarap. But, Doc, paganda ng paganda. Ito pa po. Finamate Efla. Naapektuhan din po ang timbang saka ang fat reduction, mampabilis. At the same time, nababawasan din po ang blood cholesterol saka free fatty acid level. And they will try to improve body composition of overweight women. Yan So, kababaihan po, mga kababaihan if you're looking for a product that can make you lose weight, ito na po. Okay? Ito ka na pa meron. Hindi pa kompleto. Ito pa. Hyper Pure Technology. Ano naman po ito? Ang ating, di ba,
Remember, Rachel, when we discussed the C Supreme, sabi may Yes dalawang po. klase ng barrier, di ba? The first barrier will be the intestines, the intestinal wall, and the blood vessel on your intestinal wall. Yun ang first barrier. So dito, ang ginagawa niya, yung hyperpure technology, they will sabi po dito, designed cross-flow membrane microfiltration. Ang word ang microfiltration. Doon sa membrane na yon. Why? Because the function of this is to separate. Ang word na separate. Okay? Unwanted lipophilic. Ano yung lipophilic? Fat-loving compounds. So, ibig sabihin, tatanggalin niya yung mga hindi magaganda. Ang ina-accept lang niya, yung magaganda. Okay? Yung mga healthy sa katawan lang, ang kanyang tatanggapin. Pero yung mga unhealthy na po, they will just try to remove it. They will not absorb it. It will just become part of your stool or your feces. Ang galing. So, yung mga nutrients na kailangan ng katawan mo, pasok yan. Pasok yan. Pero yung mga fat-loving compound, labas sa puwet yan. Pupupo mo lang yan. Dok, papayat tayo doon. Buti alam mo. Yan. Okay, ha? Ano pa po? Citric acid. Ay, pagsabayin ko na to. Do you all know what citric acid is? Okay? Lemon lime flavor, mga vitamin C. Okay? So, Doc, ano pong function po nito nga? One of the most important antioxidants in nature. Alam na alam niyo po yan ngayon. Why? Eh, C Supreme Vitamin C, ascorbic acid po yan. Kailangan, ang daming function. Meron din dito. Meron din dyan. Meron din po. Ito pa. Mineral salts. Ang salts pala, okay, sabi po dito, will be very healthy. Okay? For growth and of course, maintenance. Doc, doon palang kotang-kota ka na. May santan gums pa yan. If you're going to look at santan gums, doon lang tayo sa may kulay pula. Stimulates the digestive tract to push stool. Pampapupo talaga rin siya. Saan po tingnan eh. Yung components talaga niya, mga pampapupo eh. It also might slow the absorption of sugar from the digestive tract and works like saliva to lubricate the mouth. Okay? Na yung mga, kasi may mga tao, lalo na ang tao Sjogren's syndrome, nagda-dry yung kanilang mouth. Ito po, tumutulong para mag-produce ng enough saliva. Okay? So, hindi naman mag-produce, but to lubricate the mouth. It will act like a saliva because they will try to lubricate the mouth. Sa mga taong hindi makapaglabas lagi ng enough saliva. So, Doc, santan gums yun? Part ng Mate Iced Tea? Part ng Mate Iced Tea. And finally, of course, we have the green tea extract EFLA 942. Kinumpleto. Anong ginamit? Hyperpure technology. Yung magandang substance, na-absorb, yung pangit, nilalabas. Tama po. Tapos meron pang epigallocatechin gallate polyphenols. Ang dami naman ito. So, to sum it up, pag tinanong kayo, Dok, teka lang, ano ba talagang function yan? Number 1, increase fat metabolism. Okay? Lipolysis ang tawag natin doon. Next, ini-inhibit naman niya yung formation ng fat. Yung adipogenesis, ini-inhibit niya. And, reduces lipid absorption and increase fat excretion. Hindi mo ma-absorb ang taba at ilalabas mo lang yung taba. Those are the 4 burn products of the company. Okay? Now, parang meron tayong konting tips sa kanila, Rish. Yes. May tinatawag tayong ideal body weight. I'm not gonna go deep with this. Ang gusto ko lang sa ngayon, makompute nyo muna po yung ideal body weight nyo. Okay, give us 5 to 10 minutes for this para po talagang, alam mo ngayon bago matapos tayo seminar, kung ikaw ay nasa ideal body weight pa. Yan. Game tayo, ha? Kinakabando ka. Okay. Ready with your cellphones, ha? Kunin nyo yung calculator nyo, ha? Calculators. Ang babae, pag 5-footer, 5 flat, 100 pounds. Ang lalaki, 106. Ba't daw ganon? Because of the bone density ng lalaki. Mas mabigat is talagang bone mass ng lalaki. Okay? Now, that's in general. Okay? Sa bawat inch na dagdag ng babae, plus 5. Sa lalaki, plus 6. Reish, anong height mo, Reish? 5'4". 5'4". So, sisimple natin ang pagko-compute. Okay, ha? So, tandaan nyo to, ha? Ang 5-footer, 100 pounds. Sa bawat inch, plus 5. So, sabi ni Dr. Rachel, 5
5'4" siya. So, 5 pounds times 4 inches is equivalent to what? 20 pounds. Plus 100 pounds, 120 si Dr. Rachel. 120. Okay, parang ako, mas komplikado, 5'4 and a half. Medyo mas meron i-compute ng konti ang lalaki. Ang 5-footer sa atin, 106. Sa bawat inch times 6. Okay? Sa bawat inch, plus 6 pounds. Maliwanag po. Eh ako, 5'4 and a half. May and a half eh. So, 6, 12, 18, 24. So, 24 plus 106, 130. Eh yung half, 3 pounds yun. 133 ako. Maliwanag po tayo doon. Now, eto na ho yan. Ayun, okay. So, sige, computein yung mga timbang nyo. Kung 5'1 ka, anong timbang mo? Kung 5'5 ka, anong timbang mo? Compute nyo po ha, para maliwanag tayo. Ganito kasimple yan. Magdadagdag ka ng 10%. Si Dr. Rachel, 120. Anong 10% ng 120? 12. So, ang maximum na timbang ni Dr. Rachel, 132 lang dapat. Hindi ko na po tatanungin kung ano pong timbang niya. Mabait ako ngayong araw na to. Mabait po ako ngayong araw. Okay, so pag sumobra si Dr. Rachel ng 132, obese na. Pag sumobra siya ng 20%, overweight na. Pag sumobra ng 20%, obese. Pero, kung 120 minus 10% minus 12, 108, yun ang kanyang lowest weight dapat. Below 108, malnourished na rin yun. Tandaan nyo, either underweight or overweight, you are malnourished. Klaro? Tapos meron tayong pag-compute ng calories. I'm not going to dwell much with this. Okay? Kasi ito, mapag-uusapan talaga sa matinding training. Pero sabi nga po, ang isang example lang dyan, weight in kilograms. So, paano ba yon? Yung pounds ko, convert mo lang, divide mo sa 2.2 kilograms na yon. Times 35, yun na yung calories mo. Yun na yung total calories per day mo. Grabe, no? 35 calories per kilogram. So, example, kung 50 kilos ka, times 35, yun na. I-divide mo na lang siya ngayon sa carbohydrates, sa proteins, saka sa fats. And this will be your computation para malaman mo kung ilang gramo ng carbo, ng protein, saka ng fats ang pwede mo lang kainin. Are we clear? So, para hindi kayo mahirapan, ganito po. So, again, for example, ito yung sample natin, no? What if ang total calories per day mo, 2,000 calories? Tama? Kung gusto mong pamayat, bawasan mo ng 500 yan. 1,500. For you to lose 1 pound in 1 week, 4 pounds in 1 month, and 48 pounds in 1 year. At naka-correspond pa yan kung anong klase ng activity level mo. Kung kayo ba'y sedentary, yung mga laging nakaupo, mga secretary, kung light, katulad namin mga teacher, mga trainers, kung moderate, katulad po ng mga housewife, mga jeepney car drivers, at yung moderate po, ito karamihan mga lalaki. Kasi ito yung mga kargador, tama po, mga coal miners, heavy equipment operators, yan ho yan. Naka-correspond pa po dyan kung ilan yung calories na required sa'yo per kilograms body weight. Yun po yun. Yan, okay ha? Maliwanag tayo dun ha? So ladies and gentlemen, you have to compute. 5-footer, 100 pounds babae, 5-footer, 106 pounds lalaki. For every inch sa babae, plus 5. For every inch ng lalaki, plus 6. Clear? And Rach, these are the wonderful products of empowered consumerism. Yan. Okay ha? Ang ganda, no? Pusuan na. Kung matino, pusuan natin. Very good. Yan. Kung talagang nagustuhan yung product natin, again, ako po mag-like, mag-heart sign po tayo para naman po ma-appreciate po natin yung products po natin dito sa Empowered Consumer. Ako, Dr. Madami naka-appreciate niyan. Gaya nga na sinabi ko kanina, kasi po dito, ngayon talaga simula po na nag-quarantine, ang dami po talagang ng problema. Bakit po? Nako, tumaba po sila talaga kasi nga po, walang ginagawa sa bahay kung hindi ang pagkain lamang. So, nako, good news talaga sila yung na-discuss po natin ngayon, yung ating mga burn products. Nako, Doc, ako talagang sobrang amazed po sa mga products po natin yan dahil isa rin po ako sa mga avid pa, no? So,
correct. Lalo na, Doc, yung burn mate iced tea natin. Dati kasi, Doc, constipated ako. So, ngayon, grabe, sa isang araw, minsan po sa isang araw, nakakatatlong pagdumi po ako, no? Simula po nung gumamit ako ng burn mate iced tea po natin. Kaya, naku, subukan nyo na po. Mahirap magsalita kung ikaw mismo hindi po na-try, di ba? So, naku, Very i-try po good. natin yung mga products po natin. Pero kasi, Doc, siyempre, sa paggamit ng mga burn products natin, naku, may mga tanong sila, di ba? So, Sige, naku, sige. ano po ba yung mga usual natin? Okay, so po yung mga usual na tinatanong ko pagdating po natin, di ba? So, po sa lahat, di ba? So, Doc, ang dami namang mga burn products na yan. Alin ba dyan yung dapat kong unahin o pwede bang sabay-sabayan? Okay. So, ang tanong is, what will be the proper, okay, Yes. dosage or the proper way to take the burn products? Well, simple natin. Ito po yung ating first question na po. Sagutin natin. Well, kung tatanungin niyo ako, can I take Burn Slim products 3 times a day? Why not? Nga lang, may iniwasan tayong resistance sa tinatawag, di ba? Kasi sabi nga sa medicina, if you're gonna take a single product for a prolonged period of time, you might develop resistance. So, kung tatanungin mo ako, kung yun lang available talaga, okay, sa country mo, then you can go as much as 3 times a day. Simula ka lang isa, every week you add one hanggang mag 3 times a day ka. Pero if all of the products are available, like here in the Philippines, di ba, no? Lahat inumin, paano? Okay. Heaviest meal breakfast, remove it, and replace with the burn meal replacement shake. Lagay sa tumbler, shake very well, para mag-dissolve ng gusto. Malasaming cookies and cream. Samahan mo ng mansanas or anything na mababa lang ang calories. Umaga yon. At around 10 o'clock, mag-leave and coffee burn ka. Then 30 minutes before lunchtime, mag-burn slim para mawalan ka ng appetite. Di ba? Appetite suppressant siya. At sa kainitan ng hapon ngayon, parang summer minsan yung hapon no? Mga 3 o'clock o 4 o'clock, di ba? Doon ka mag-mate iced tea. Tapos diet, exercise, 8 to 10 glasses of water, positive mindset, you're bound to lose weight. Yun, Rach. So pwede, so pwede pala talaga sabay-sabay po lahat, no? So syempre nga po, di ba usually nire-recommend po natin siya, yung burn slim po, so kailangan talaga 30 minutes before meal, ha? So kasi sayang naman yung pag-inom mo ng burn slim mo kung after meal mo to iinumin. So kumbaga yung ingredients, Doc, no? So hindi kasi ma-absorb so para makapag-send ng message, no, na ikaw ay feeling full, para hindi ka kakain ng madami. So make sure na take po natin before meal po, no? So, pwede mag once a day. So, depende nga po kung ano po yung available sa lugar po natin. Okay, so for next question, no? So, for our next question, so, usually po, syempre, kapag yung pong iba, di ba, pagka nabubuntis po sila, no? Kapag mga buntis, ako karaniwan kasi tumatakaw din. So, syempre, ang nagiging problema, tumataba po yung mga nagbubuntis po na yan. Tapos, pagkapanganak po nila, nako, ang laki ko na. So, nagpapa-breastfeed, no? So, pwede daw po ba silang mag-burn products? For pregnant and lactating mothers, hindi pa. Kasi tandaan niyo po, may mga catechin yan, mga polyphenols, at syempre po, mga polyphenols, according to some studies, hindi pa siya proven na safe sa mga babies. Okay? So, sa akin naman kasi, ito yan ang hindi pagkakalam ng iba. Pag kayo po yung nagbe-breastfeed sa mga babies nyo, okay, ano ho yan, naglo-lose din kayo ng weight. You're gonna lose weight. Okay? Calories din po yung nawawala sa inyo every time you feed your child. Okay? So, in due time naman, papayat ka. Exercise muna. Diet. You go for vegetables. Iwasan nyo muna yung mga tsokolate pag kayo po yung bagong panganak, yung mga sweets po. So, you go for natural food po. And exercise ng pakonti-konti muna, okay? And I will assure you, you will still lose weight. Okay, wag mabilisin ang pag-inom ng burn. Okay, pag tapos ka ng breastfeed, then that will be the time for you to start taking the burn products. Yun po 'yon.
Oh, Okay? naku, wag magmadali, wag magmadaling pumayat, papayat din. Kailangan kasi natin, no, mga mothers, no, pagka po tayo nanganak, kailangan magpapa-breastfeed po tayo para po kasi may ni baby yung ating colostrum din, di ba? So, naku, pagkatapos mo, so, ikaw yun na hindi na nagpapa-breastfeed, pwede na gumamit ng bird. So, wag ka mag-alala, no? So, next question, Doc. Naku, ito po isang problema ng mga kabataan ngayon, di ba? So, ang dami pong mga kabataan ngayon, grabe, hindi mo aakalaing bata. Bakit? Naku, napakalaki po, no? So, pagka tinanong mo ng edad, sadya na mga magugulat ka, ha? Ilang taong ka pa lang? Bakit parang mas malaki ka pa sa akin, di ba? So, may mga bata po na grabe, ang laki po ng mga katawan po nila, no? So, siyempre, ang tanong po ng mga nanay, naku, doktora, Dok, pwede rin po ba yun sa anak ko? Kasi napakalaki ng anak ko eh. So, mga what Okay. age po ba? So, pwedeng gumamit po ng mga burn products po natin. Para masagot na rin yung mga possible questions later on, ganito yan eh. Ultra H2, even during infancy, pwede. My Choco, 1-year-old pa pataas, start mo na. Kidi 24/7, 2 years old pa pataas, marunong umuya, marunong lumunok yung bata, pwede. Complete and Colidus, 12 years old pa pataas, good. For the rest of the products, it should be 18 years old. Kasama yung kape natin, yung burn products, resveratrol products, whitening products. Now, for the burn products, why? Kasi ang bata naman, habang bata pa yung mga yan, mabilis ma-metabolism nila eh. May karapatan pang pumayat yan. Pagandahin mo lang yung activity levels nila, basketball, volleyball, cycling muna pala, okay? Tapos mga indoor activities, indoor games, papayat pa yan. Pag tungtong ng 18, yan, medyo mabagal na pa ang metabolism. Diyan na po magsisimula uminom ng burn products. 18 papataas po. Yun po yung acceptable. Okay? Opo. Naku, kaya naman, naku, yung mga advice natin sa parents po, no? Sa mga parents po natin. Naku, kaya po kasi, Dok, tumataba din yung mga kabataan po natin. Usually, mga gadgets na lang kasi ang hawak ngayon eh, di ba? So, napakabihira na ngayon ng mga bata makakakita ka naglalaro. Talaga naman. Nakapaglalaro talaga. So, naku, may mga nanay dyan, mga tatay, nako, let your child enjoy, no? Turuan niyo po silang maglaro, hindi lang po sa gadgets, no? Maglaro po kayo. So, yung mga dating mga laro, Dok, di ba? Yung mga patintero, di ba? Mga hula. Oo. Kasi talaga, naku, papapawisan ka dyan sa mga jumping jack, yung mga jumping rope, di ba? Nako, talaga yung mga kabataan, nakakalungkot ngayon. Bihira na po nakakaalam yan. Okay, nako po, for our next question naman po, no? So, nako, siyempre po, ito pong ating bird products as discussed, no? May mga longevity Filipinos din po siya ng mga kasama. So, siyempre, the usual po, no, na mga karaniwang may mga advice tayo, may mga recommendation po tayo, may mga precautions po tayo for this longevity Filipinos, katulad po ng mga resveratrol, mga catechins po. So, ano po ba yung mga other precautions natin in using the burn products po natin? Okay. Just like what we have mentioned earlier, buntis, hindi pa pwede yan. Definitely. Tapos, syempre po, pati po yung mga lactating moms, wag din po muna. Okay? Below 18 years old, hindi rin po muna. Okay? And katulad po ng sinabi natin, ano ba talagang proper recommendations of taking burn products? Pag sobrang malalaki na talaga at tumuntong na ng 18. Pag may mga blood thinning synthetic medications, medyo hindi ko rin muna po i-advocate. Okay? Katulad po ng lagi ko sinasabi sa inyo, if a client of yours are taking blood thinning synthetic medications, then the ones that we will be recommending will be what products? Complete, My Choco, Colidus, C Supreme, Ultra H2. Yung pong limang yon, mga pwede po yon. Okay? Pero pag sa mga burn po, wag po muna. Okay? Para mas maganda po yung effect po niya. Yun po. Okay. Yes, naku, maraming salamat, Doc. Medyo na-clear kami, no? Kasi sobrang madami excited gumamit nung nadinig yung burn products discussion natin, eh, no? So, ang dami excited. Naku, hindi po pala dapat po lahat, no? Hindi po pala lahat pwede, no? Na gumamit muna ng burn products, no? So, yung mga precautions po na mga sinabi ni Doc, naku, kailangan alam natin yan, ha? Kasi baka mamaya nagre-recommend ka sa customer mo, hindi pa pala siya pwedeng gumamit, di ba? And of course, nako, as promised,
promise, no, every Friday po na may online consultation po tayo. Siyempre po, sasagot na po tayo ng inyong mga katanungan, no? So, siyempre po, ayan. So, our first question for the day coming from partner Alicia Jembawi. So, Doc, ask ko lang po, ang complete at si Supreme can go together in the morning po ba? Kung sa pwede naman, no? Pero like what we always advise, mas maganda kung yung mga produkto medyo magkakahiwalay inumin. For example, you can take complete 2 hours before, 30 minutes before mealtime, before breakfast, tapos yung si Supreme, 2 hours after breakfast. Pwede naman yun. Again, pwede mo rin pagsabihin if you want. Pero para talagang mas ma-absorb ng katawan mo ng mas maganda yung mga produkto natin, medyo lagyan mo sila ng konting partition, konting pagkakahiwalay, konting distansya. Okay? Pwede nga rin pong after lunchtime, 2 hours after lunch. Tapos, kasi kung medyo sa mga medyo nangangasim ang mga sikmura, dating advice ko lagi, okay? Lalo na pag si-supreme ascorbic acid, pag medyo acidic ka, inimim yung produkto directly after meals na lang para medyo bawas yung acidic effect sa sikmura mo. Tapos yung complete, you can take it 2 hours after. Yun. Pwede po yung ganun. Okay? And be sure to drink lots of water. Every time you drink a food supplement or you take a food supplement, it should be followed by at least a glass of water. Yun po. Okay? Suggeration. Nako, kailangan po, sundin po natin, no, yung mga recommendations sa atin, ha. Okay, so for next question naman po, so thank you for that answer, Doc. So from partner Marieta Panganiba naman po, ang pasyente po ay 60 years old, may prostate. Lahat po naman ng lalaki may prostate. Siguro po ang sabihin nito, may problema sa prostate, no? So may gamot po siya. Ano pong food supplement pwede sa kanya? Okay, so... Okay, kay Marieta, medyo bitin, tita, yung info mo. Hindi mo nabanggit yung gamot. Okay? Pero sige, simplihan natin. Kung ano ang mga gamot niya, mga tamsulosin or Harnal, okay? Which will be for prostatic enlargement. Ang tanong namin, sana prostatic enlargement lang yan. Okay? Is he losing weight? Hindi naman siguro. Meron po ba siya mga blood-thinning synthetic medications like aspirin or clopidogrel? Kung wala naman, okay? The best pa rin para sa akin, pag ganyan mga prostatic problems will be Restore Life, C24/7, saka Colidus. But if by chance, he's taking blood-thinning synthetic medications like aspirin or clopidogrel, then you might as well give Complete and Colidus. Pwede po yung dalawang yon. Okay po? Yan. Okay, so sana po napakinggan po ni partner Marieta yung ating sagot, no? So, syempre po for our next question, from partner Kiking Amores naman po, no? Okay, so good morning po, Doc Bush and Rochelle. So, why would it take a month taking back the supplement C24/7 and Colidus after an operation? Tooth implant actually po. Okay, Kiking, ganito yan eh. Both implant. Tooth implant. Okay. So, kasi ganito yan yung sa akin kasi is for safety reasons yan eh. Doon tayo sa pinaka safe kayo in giving food supplements. Just like I always say, pag magpapa-opera na, mga 1 week before, tigil na lahat ng may mga blood thinning effects. Like Restore Life, C24/7, Vidamax, Colidus, okay? Kasi, kung lalo tooth extraction, may mga blood thinners ka, baka malakas ang bleeding, kawawa ka naman. Okay? So, pinapalitan lang muna natin ng complete yan. Ngayon, kung pwede ka lang kumain, okay? At medyo yung wound mo, hindi pa naman ganun ka totally healed talaga. Lalo kung mga surgical operation, tooth extraction, medyo pwede ka bang tanggapin na C24/7 1 week after eh. Pero kung mga surgical operation, hiniwaan ka talaga, o yung mga cesarean section, basta surgical operation, okay? Basta pwede ka nang kumain, you go for complete ulit. Kasi less lang ang kanyang blood thinning effect. And if you would like to resume taking those products with blood thinning effect, a month, kasi talagang totally healed na talaga. Kumbaga sa mga nanganak eh, healed na yung kanilang mga, kuwari na cesarean section, talagang magaling na yung kanilang uterus by that time. Okay? So para safe na safe ka, that the client will not suffer from bleeding or
hindi siya magkaroon ng mga episodes ng bleeding, you take the product a month after. Totally healed na yung tissues mo nun. Okay, so Pero sa okay. ngipin, Rish, Ako, kailangan po. pwede na eh, sa ngipin eh. Opo. Okay, pero yun na nga lang, para kasi, Opo. yung iba na-confuse eh. Dok, sabi, ngipin pala. Sa akin kasi, para hindi magkaroon ng, to avoid confusion, take those products with blood thinning effect a month after an operation. Para walang confusion. Kasi pag mas marami kang tatanda, mas lalo nakakalito. Okay? Oo nga po. Okay, so for our next question naman po, so our question comes from partner Jonalyn Pimentel Paz. Ano po ang pwedeng i-recommend sa may high blood and a stroke patient? Yan, Jonalyn, and of course, baka sa mga sakali magtatanong, ganito yan. Basta cardiovascular diseases, it means the heart, blood vessel, and iba't ibang sakit. Okay? Yung heart attack, stroke, hypertension, diabetes, hypercholesterol, hyperlipidemia, basta cardiovascular system, magtatanong kayo. May blood thinning synthetic medications pa ba kayo or wala? Let me repeat the blood thinning synthetic medications para isulit nyo po para hindi nyo po makalimutan. Aspirin, heparin, warfarin, coumadin, clopidogrel po. Pag iniinom nyo yung lamang yon, the safest products that you may take will be complete Colidus. Gusto mong dagdagan ng C-Supreme? Why not? Coconut, pwede yan. Okay? Low dose lang, pwede na po yun. Siyempre sa complete, you can even go for 2-2-2. Okay? Pero always start with once a day. Every week magdadagdag ka. Colidus, once a day lang kasi nga may konti siyang blood thinning effect. Pero once a day is safe. But if by chance wala naman siyang blood thinning synthetic medicines, ang gamot lang niya for hypertension lang talaga or for high blood lang kasi nga ang iniinom lang niya mga simvastatin at orvastatin, okay? Rosuvastatin, yung mga statins po natin dyan. And you can go for a combination of both products. Restore Life, then C24/7, and Colidus. Yun po. Maliwanag basta ang involve cardiovascular, either na stroke ko yung kliyente mo, na high blood po siya, taas sa cholesterol, mataas sa sugar level, yun lang ang tanong, may blood thinners po ba? Or wala? Clear? Yan. Okay. What else? Okay, so thank you for that answer, Doc. So, syempre naman po, our next question comes from So, hi, Doc Bush. May patient po 3 times na na-stroke. Wow. At sa leg na po, dumadaan ang pagkain ng fluids, no? So, ano po kayong magandang i-recommend na product po natin? Maraming salamat po. Netracheostomy na to dito. Opo. Again, stroke tayo. Anong mga gamot niya? May blood thinners o wala? Ganun pa rin po sabihin ko sa inyo. Kung wala siyang blood thinners, you go for kaso na stroke. Sige. Basta walang blood thinners, you go for Restore Life, Colidus, C24. Lalo na kung yung stroke niya matagal na. Pero kung wari stroke yan, may bleed. Tapos, few days ago pa lang, ay complete lang tayo. Okay? Pero kung matagal na yung stroke, tapos wala siyang blood thinners, pwede ka mag-complete sa Colidus. Pero ganito po yan, pakinggan niyo mabuti. Kasi ang gamot niya, ang pagkain niya, pinapadana sa tracheostomy. Dito na. Okay? Tracheostomy yan. Malamang doon na siya humihinga. Tama ba tayo doon? Tapos, I'm sorry. Tracheostomy dito sa hangin. Malamang to naka-NGT. Okay? Naka-nasogastric tube. Doon pa dadaanan ng pagkain. If that is the case, dito dadaan ng pagkain niya. Kung naka-NGT po ito, di-dissolve mabuti yung complete. Iahalo sa kanyang feedings. Saka lang padadaanin sa nasogastric tube. Siyempre, dapat marunong kayo. I'm sure by this time, marunong na kayo. Tinuruan na kayo ng nurse or ng doctor na ite-test kung yung nasogastric tube nasa loob ng stomach. Kasi tinitest yan pag nag-infuse kayo ng hangin, may marinig kayong parang bumubula sa loob. Sabihin na, nasa stomach ko yun. Yun. Doon ngayon papasamahin yung complete sa nasogastric tube sa feeding. Okay?
So, again, magpaturo po kayo kung paano po ginagawa ng tama yon kasi hindi basta-basta po, baka bumara po sa dulo ng esophageal tube, may hirapan po lalo tayo, papalitan na naman yung tubo, masakit, uncomfortable po sa kliyente nyo. Okay po? So, yung dalawa po. Okay, so naku po partner Tubio. So kailangan po i-check muna po, paki-remind po yung mga pasyente natin, yung mga nagbabantay do sa pasyente at Kailangan po ba nagpapatablet. pag nag-take ng burn tablet, hindi po ba Ayan, so, okay, for our next question for partner Trina Istaana. So kailangan po ba mag-take ng burn tablet? Need po ba mag-take din ng burn shake? Again, Okay. if you have listened sa closing natin kanina, no, yung first few questions na ni-raise po ni Dr. Rachel, it's better. Okay? It's better if you will take all of the burn products in one day. Lalo na kung wala ka namang problema sa reproductive organs ng babae, kung wala ka namang mga blood thinning synthetic medications, talagang gusto mo lang pumayat. Okay? Wala ka ibang sakit kundi mataba lang, mabigat ka lang. Take the burn products. All of the burn products. Ngayon, kung talagang Dok, gusto ko lang burn slim. It's up to you. Ang binibigay namin sa inyo is the best possible option. But if you would like to take just burn slim, pwede po. Tapos gusto mo samahan ng Restore Life saka ng Colidus, pwede. Okay? Maximum 3 times a day, pwede rin po. But if you would like na talagang maganda yung effect na hindi ka magdi-develop ng resistance, take the 4 burn products. Okay po? Okay, so siguro medyo isip sa budget, no? Kaya tinatanong ko po kung pwedeng burn slim na lang. Okay, so yes po for our partner Marilyn Leona. Dok, ano po yung magandang i-take for liver cancer? So lalaki po siya, 8 years old po. Ganito yan, brother, ha? Basta liver, kidney ang pinag-uusapan natin. Goiter, kidney diseases, autoimmune diseases. Lagi ko sinasabi sa algorithm to sa training ko ng dosage is the preferred product for that will be complete. Okay? Pero syempre, dapat alam yung SGPT or yung tinatawag na ALT, yung kanyang liver enzymes para malaman mo kung nag-i-improve ba o hindi. Okay? So, started once a day, every week you add 1. Okay? Hanggang umabot ka ng 111. Tapos, bigyan mo kagad kami ng feedback sa messenger, sa Facebook page. Either on my Facebook page or kay Dr. Rachel, walang problema yan. Para malaman natin kung mag-i-increase pa tayo ng dosage. Pero usually po talaga, pag liver saka kidney, I only give a maximum of 111. Yun po yun. And I will prefer complete. Ngayon, kung if by chance binigay mo yung complete, talo pang tumaas yung kanyang SGPT, then I can also recommend white light saka po Ultra H2. Yun po yun. Okay? So, low dose ng complete. Pag tumaas ang SGPT or ALT, you go for white light and Ultra H2. Dok, pwede rin po ba sa mga ganitong pasyente? Pwede rin naman. Pero again, hinay-hinay po tayo kasi basta po sira na ang kidney sa liver, hindi tayo masyado nag-advocate ng maraming food supplements. So, if after mga a month, okay naman, you can try adding C Supreme once a day. Okay? Pero again, hindi pwedeng at the same time, sabay-sabay, wag. Ang pwede mo lang pagsabayin dyan, if you're gonna ask me, white light and Ultra H2. Okay? Or complete with Ultra H2. Pwede rin yan. Okay, so thank you for that answer, Doc. So for our next question from partner Marific Telonio. Good morning po, Doc Butch. Tanong ko lang po kung ano po pwede i-take ng 3 days na operahan sa breast bukol. At sabi rin po, pinapabalik siya ng doktor niya para alisin na yung breast niya. Thank you po. God bless. Okay. Ayoko i-preempt yung diagnosis mo. Doktor mo magsasabi nun. Okay? Pero patanggal mo na. Katulad ng sinabi ko, breast po ang usapan. Ito, either even after the operation, complete pa rin ang iinumin mo. You can take complete. You can also add my white light and even Ultra H2. Yung tatlong yun. Very good po sa iyo. Okay? Okay, so thank you for that answer, Doc. So for our next question comes from partner Ruel Desio. Good morning, Doc. Ano po yung pwedeng inumin sa may diabetes, high blood, at may maintenance siya sa heart? Metformin, trimetazidine, ang inom niya ngayon, Doc. Okay. Yung mga gamot mo, metformin will be for diabetes. It's a hypoglycemic agent or medications.
Trimetazidine is what we call as the scavenger. Okay? And losartan is an A2 antagonist for hypertension. So, wala ka namang blood thinner, sister. So, kung ganito po yung kaso, number one product ko dyan will be Restore Life. Kasi nga po, ang resveratrol ng Restore Life is for insulin sensitivity to help guide your glucose inside your blood vessels to enter the mitochondria to be converted to become energy. Tapos, pwede ka magdagdag ng Colidus kasi nga, ang function ng Colidus naman is to break down the fats to form energy. Okay? And C24/7 is also good because of the presence of vitamin B complex plus also resveratrol. Kasi ang vitamin B complex will be good for your nerves. Pati na rin yung resveratrol. So yung tatlong yun, very good. Plus Ultra H2. Okay? Okay, so thank you, Doc. No, sana ganito yung mga question, kompleto, pati yung mga ilang Oo, di ba? So, next question po natin comes from our partner. Okay, so may question pa po ba tayo dyan, direct? Okay, Yan. so from Dami tanong din. Stroke patient po, 3 years na po now. I'm now 38 years old. No? Nahihilo pa rin po kapag umiinom po ako ng C24/7 at ng Restore Life. Ay, umiinom na daw po siya ng C24/7 at Restore Life. No? So, may episode daw po siya ng pagkahilo. Pag ito naman, sa utak mo talaga yung balance center mo, mahirap talaga. Okay? Pangalawa, anong gamot mo? Sana sinabi mo yung mga gamot mo for stroke. May mga blood thinners ka ba? Are you taking aspirin or clopidogrel? Kasi kung meron po, I will go with the complete and Colidus. Saka si Supreme, pwede rin. Pero kung wala naman, ayan, pwede yan. C24/7 Restore Life Colidus. Or si Supreme, pwede rin. Okay, so yun po. Yung hilo again, you go back to your neurologist. Okay? Minsan po may mga binibigay kami para sa dizziness. And number 2, may ginagawa kami mga exercises para mabawasan din po yung mga hilo-hilo. Okay? And syempre, mas maganda rin po, follow-up CT scan. Okay? Depende na po sa neurologist nyo if he will be requesting for a repeat CT scan. Okay? Iwasan nyo rin po yung mga spicy na pagkain. Kasi talagang nakakahilo po pag sobrang spicy ang pagkain. Okay? Nakakahilo pala ang mga spicy foods. Okay, so thank you, Doc, for that answer. So from partner Maminiel, okay, ask ko lang po, ask mo ako cholesterol taking atorvastatin for 3 months. Nawala. So ang liver ko naman ang nagfatty. I stopped the atorvastatin but not consulted her cardiologist. Ba't tinigil ang atorvastatin? Wag naman yung gagawin. Ganito po yan Number 1, sa mga studies po, sa mga latest po ng mga napuntahan kong mga seminars for doctors. And kabiglaman, pero ito na po talaga yung ina-advocate. For hypertension, lifetime ang medication. Diabetes, lifetime medication po yan. Pag ang cholesterol po, paulit-ulit tumataas. Okay? Then, mini-maintain na rin po nila ng lifetime. Para nga po hindi po siya mag-cause ng atherosclerosis that may lead to hypertension and even heart attack or stroke. Okay? So, depende na po sa discretion po ng cardiologist if he will stop taking the statins like atorvastatin or not. So, wag tayo ang magde-decide for your client. Let your clients talk to his doctor para makapag-decide po yung doktor. Ganun po yon. Tayo po, tandaan niyo po, we will only supplement. We're not here to replace the synthetic medication. So, wag. Hindi po yun ang ina-advocate natin. Ang ina-advocate po natin company, supplement po, food supplements. We will add up. We will supplement the medications given by doctors. Maliwanag po ang usapan natin Kung ang gamot niya is only atorvastatin for cholesterol, kasi tandaan niyo po, may kasamang diet kasi lagi yan It's not enough that you will just take medications. Ay, inom ako atorvastatin, mababa na cholesterol ko. Pag malakas ka pa rin kumain, kahit hindi fatty food yan, kahit mataas ang calories, mahilig ka sa kanin, okay, chocolates, ice cream, cake. Remember that sugar inside your body will also be converted to become fats.
Pag pumasok na sa Krebs cycle niya yan ng mitochondria, it will be converted to become fats. Okay po? So, iwasan din natin yung sobrang sweets. So, what can we recommend? Dagdagan mo. Ang gamot mo lang is atorvastatin. You can add colus depending on the level of cholesterol. 150, more than 150 milligrams per deciliter once a day. More than 200, 2 times a day. More than 250, 3 times a day. Then isang Restore Life sa gabi, tapos si 24/7. But again, please tell your client to go back to his doctor or to her doctor, should I say, para po malamang yan, i-repeat na po ang cholesterol count. Okay? And wag na wag basta-basta ititigil po yung statins unless pinatigilan ng doktor. Okay po? And diet, of course. Damihan mo tubig mo. Huwag ka muna uminom ng ibang dikulay except water. Okay? Okay, so maraming salamat, Doc, for that answer. So for our next question naman po comes from our partner. Okay, so direct, may question pa po ba tayo? Okay, so ayan, from partner MJ Credo Gregorio. Hello po, Doc, good morning. OFW po ako sa Qatar. Ask ko lang po kung anong pwede po i-take maliban sa C24/7. Kasi madali po akong mapagod at pag napagod po ako, hinihingal ako. At kapag hinihingal, hindi na po ako medyo makahinga. Gayon din sa gabi. Pag hihiga na po ako, hirap na po akong makahinga. At saka isa pa, pag problema ko, kung nabibilaukan ako. Oo, sabay na parang di na ako makahinga. Sana masagot mo po yung tanong ko. Dati po ako may asthma. Okay, so 38 years old na po. When was the last time you consulted your doctor? Yun ang una kong tanong sa'yo, MJ. Okay, kailan ka huling nagpunta sa doktor mo? May mga tinatawag tayong post-nasal drip. Katulad ko, may post-nasal drip ako. Allergic reaction yun eh. Na yung para siyang sipon. From the nasopharynx, it will go to your oropharynx. Yun, para kang ang daming phlegm dito na kailangan mong ilabas. So, pwede yun. Positional ba yung difficulty of breathing mo? So, pwede ka siguro magtaas ng dalawang unan, or when you lie on your bed, pwedeng naka-side view ka. Lateral decubitus position ang tawag namin doon, para hindi ka nahihirapan. But definitely, if you would like to find out kung ano talaga yung pinaka-problema, syempre, an examination from your doctor, physical examination will still be good in order to assess clearly the reason behind your dyspnea or difficulty of breathing. Yun po yun. Kailangan ba sigurong ma-examine yung throat mo? Baka may namamagay yung mga tonsils. Kailangan ba ma-examine din ang lungs mo, pati ang puso? Kung nagkakaroon ng problems, baka wag naman sana congestion or yun eh. You need to be examined properly by a medical doctor para malaman talaga yung reason behind. Sa ngayon, syempre, positioning yung ina-advise ko sa iyo, okay? Then about the products, kung hindi ka naman payat, okay, you can take Restore Life and Colidus. And if you want to add another product, C24/7. Kasi maganda po talaga ang resveratrol sa airways natin, and even Colidus. They're also good for your airways. Na kung gusto mo naman, Restore Life, Colidus, C Supreme, pwede rin yun. Kasi maganda rin po ang ascorbic acid to repair the linings of the tissues of the body, including the linings of the lungs. Yun po. Okay? Okay, nako, partner Credo ha. So kahit ito ay nasa ibang bansa ngayon, magpa-check up ka na. So mas maganda magpa-check up ka. Okay, so for our next question, so it comes from partner Per de Guzman. Doc, good morning po. Update lang po ako. Yung tahi ko po sa kamay, gumagaling na po. Maraming salamat po sa inyo. Ang bilis po maghilom ng sugat ko dun sa nireseta nyo po sa Complete 111. Aba, this is a compliment, Doc, ha? Thank you. Yes, okay naman ngayon po from partner Darlene Ramino. So, good afternoon, Doc. Ask ko lang po yung pinsan ko kasi ay diabetic since 30 years old. Since 30s, 53 na po siya ngayon. At nagkakaroon na po ng macular edema, diabetic retinopathy. 2 times na po siya na-inject ng Ozurdex sa mata. So, blurry po ang vision niya. May diameter micron. Triglyceride medyo elevated po. Ano po yung pwedeng i-recommend na product sa kanya? Thank you po.
Triglycerides niya elevated, blurring of vision. Sandali lang Ozurdex. May check lang ako para sigurado tayo, Rish. Mahirap manyamba ng gamot eh. Dali lang Okay, so ano po yung mga partners po natin dyan. Ako, ang dami talagang Diamet. nanonood. Maraming salamat po for watching our online consultation for this afternoon. No? So sana po yung mga nadidinig nyo po ng mga tanong kasi possible din po yan, mag-question nyo rin po someday, no? Aba, kailangan po nagtitake down notes tayo, ha? Nako, pati po So, ako, nagtitake down notes din po ako dahil ako, napaka-importante po ng mga naririnig po natin during our training. Siyempre, hindi mo naman matatandaan yan. So, mas maganda nga, sabi ko nga kanina, kapag kayo ma-attend ng mga ganitong training, tayo po ay mag-take down also, di ba? Okay. Diamet is metformin. So, for diabetes din, so nakadouble siya. Tapos yung Ozurdex niya is dexamethasone, so steroids so yun. Malamang hindi na control ang sugar level mo, itong problema natin. Kaya nagkaroon ka ng problem sa nagkaroon ka ng diabetic retinopathy. That's the retina po kasi. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo, pag hindi mo na-control ang sugar level, nagma-microangiopathy po, nagkakaroon ng problema sa small blood vessels. Pag nagkaroon po ng problema sa small blood vessels, retinopathy, nephropathy for the kidney, and neuropathy for the nerves. Since wala ka naman pong mga blood-thinning synthetic medications, edema, macular edema pa. Diabetic retinopathy. Sira, macular edema. Sa ngayon po, since may macular edema ka pa po, I will only be suggesting complete and kahit once a day lang ng Colidus, pero I'll go for complete. Okay, once a day muna po, every week you add 1 hanggang mag-1-1-1 po. Tapos isang Colidus lang po. Muna. Okay, hopefully mawala na yung macular edema mo. Then, from there, kung mawawala naman po yun, pwede tayong mag-resveratrol. Pero sa ngayon po, I'll go for complete and Colidus. Okay? Ultra H2O also good. Okay, so yun nga po, kailangan po pag may diabetes tayo, kailangan po namomonitor natin talaga kasi nga po pag napapabayaan, mas madami pong komplikasyon. Okay, so from Partner Noel Aga, no? So, good morning, Doc. Ang anak ko, 20 years old, ay may epilepsy every week. Ay nagsisisure siya. Tapos ngayon, yung likod ng ulo po niya, kumikirot, may konting init sa portion. Ako po si Partner Noel Aga. Noel, kailan huling na ultrasound ng anak mo? Kung epilepsy, ang problema niya, yun wala nang iba kundi epilepsy. Hindi ko masabing lang kasi epilepsy is epilepsy, it's lifetime eh. Kung epilepsy ang problema niya at wala nang ibang problema, I will go with the Restoral Life Colidus and C24/7. Pero, or Restoral Life Colidus plus Isoprene. Pero kung may iba pang problema, yun eh. Mayroon ba bang bleeding aside from the seizure, epilepsy? Complete ako doon. Saka Isoprene. Pwede. So, mas maganda po talaga kung makita ulit siya ng doctor niya. Kung ang sinabi naman seizure lang talaga because of epilepsy, then yun yung sinabi ko kanina. Restoral Life Colidus, C24/7 or Isoprene. Okay? Okay, so thank you, Doc. So kailangan po may check up po ito ulit, no? Sana po, no? So mapa-check up po ulit. Okay, so for our next question, we have our questions from so Partner Natividad Manimtil. So Doc, pwede po ba mag-take ng Colidus at complete yung my diabetes na bago pa lang siya, nag-i-insulin siya this month ng October? Kahit nga Restore Life and Colidus, pwede po. As long as ang gamot lang niya ay nag-i-insulin siya, Restore Life and Colidus will be a good combination. Pwede po yan. Okay, so thanks po Dong sa inyong pong pagsagot. So next question naman po, we have here a question from Partner Madeline Dihan. Good morning, Doc. Ask me, ano po yung dapat ibigay na food supplement sa isang pasyente na maintenance na gamot Omeprazole? Okay, so for capsule,
number 14, one day, siguro once a day, one capsule before breakfast, siguro atorvastatin, 40 milligram per tablet, tableta The once complex a day before losartan. bedtime, vitamin B complex. Okay, so one tablet once a day. Losartan, 50 milligram. So one tablet once a day in the morning. Amlodipine, 5 milligram po sa 5 milligram, one tablet once a day PM. Okay, so ang problema mo is hypertensive tapos mataas ang cholesterol. Since may hypertension ka, mamili ka, Life, Vida Drink or Vida Max. Sa akin, I'll go for Vida Drink for you. Tapos Colidus and C24/7. Yun. So sa resveratrol, choose one. What are you gonna choose? Life, Vida Max, Vida Drink? Pili ka na isa doon. Tapos combination mo, Colidus and C24/7. Yun. That's good. Okay, so kompleto yung kanyang medikasyon, ha? So, kailangan dire-diretso po ito, hindi titigil, ha? Okay, so for next question, for partner visa, past test, Ria, Doc, ask ko lang po, may client po ako na stroke, cardiovascular disease, 45 years old, may maintenance po siyang irbesartan, atorvastatin, amlodipine, at aspirin. Okay lang po ba mag-take ng si Supreme? At what time po pwede mag-take? Okay, so sa'yo, since meron kang aspirin, you can go for complete saka si Supreme. Okay, yung dalawang yun. Si Supreme, mga 2 hours after meal ka para sigurado tayo. Okay? Once a day lang, pwede na po sa yun. Tapos sa complete naman, started once a day, every week you add one, maximum mo doon hanggang 3 times a day, pwede na. So those two products will be good for you. Okay? Okay, so for our next question naman po, ayan, so we have partner here, Veronica Fuentes. Diabetic po ako for 32 years na. Nagme-maintain po ako ng insulin, losartan, aspirin, atorvastatin. Food abdomen result ko, may mild fatty liver and uterine myoma. Ano po yung pwede ko pa inumin na product po natin? Sinabi mo na yung mga problema that will go for complete fatty liver and uterine myoma. Basta reproductive organs sa babae kasi we prefer really complete for you. So you can take complete, just like what I mentioned in follow mo yung algorithm natin, once a day, add one every week. Pag nag one-on-one, give us an update muna. Tapos pwede ka rin mag-C-Supreme once a day. That's good. And Ultra H2. Yan. Okay na okay po yun. Okay. Okay, so thank you, Doc, for that answer. So, okay.